makipag-usap sa'yo. Yan. Ang hangad ng Diyos na makipag-usap sa'yo. Yan, kala natin, di ba, tayo lang yung may sasabihin kay Lord, yung parang mga kailangan natin, mga problema natin. Pero ang totoo, si Lord, siya ang mas may gusto na kausapin tayo. Di ba? Siya talaga yung gusto-gusto na yung meron siyang desire talaga na makausap tayo, maging close sa atin. Ayan, di ba kasi, nakakilala na ba kayo ng tao na gusto-gusto kayo kausap? Yan, nakaranas na kayo ng ganon. Yung parang, gusto ko kausap nitong tao na to, ganon. Kung type natin yung tao na yon, syempre natutuwa tayo. Yan, parang natutuwa ko, grabe, bakit gustong-gusto niya akong kausap? Di ba? Parang nararamdaman mo parang ang special mo. Yan, tapos, yun nga, di ba? Pero, isipin nyo na si Lord, hindi lang siya basta kung sino lang, di ba? Siya yung Lord, yung King of Kings and Lord of Lords. Pero, ang gusto niya, kausapin tayo, di ba? Ang pinakagusto niya, makausap tayo. Kasi nga, di ba tayong mga tao, tayo ay special creation ng Panginoon. Sa lahat ng mga nilikha, tayo yung tao yung pinaka-mahalaga. Kasi, yung di ba yung mga animals, hindi naman kaya makipag-usap talaga. Yung ibon, tweet lang, paulit-ulit na gano'n. Pero yung tayo, nakakapagsalita talaga tayo ng words na I love you kay Lord, di ba? Nasasabi talaga natin yung mga gusto natin sabihin kay Lord. Kaya, nilikha kasi yung tao para magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Yung dahil si Lord God is love, gusto niyo na maranasan natin yung love, di ba, na nagmumula sa Kanya. Yung magkaroon ng love relationship talaga kay Lord. Kaya, nilikha tayo para tanggapin yung pag-ibig ng Diyos at magbigay din ng pag-ibig sa Diyos. Yan, sabi dito, ang taong mahal mo, ang tao na gusto mong makasama at kwentuhan ng mga karanasan mo sa buhay. Ang tao na masaya kang kausapin at pakinggan. Di ba? Example lang dito, syempre may mga pagmamahal din tayo gaya sa pamilya, mga kaibigan. Pero ang halimbawa ko lang dito yung sa boyfriend o girlfriend, yung mga asawa, ganyan. Di ba, yung tao na yun, mahal mo, yun talagang gusto mong kwentuhan. Hindi ka natingin ng tingin sa oras kasi nagugulat ka na lang, di ba, na biglang, yung parang dahil alam mong mahal ka niya, nagmamahalang kayo, na-enjoy nyo yung pagkukwento na hindi mo na pinifilter, di ba? Sinasabi mo talaga, siya yung pinaka gusto mong kwentuhan. Kung may naranasan ka mang maganda o kung may problema ka. Kasi yun, di ba? Ganun yung karanasan natin dyan, di ba? Tapos, sabi dito, ang taong mahal mo ay isang tao na kinasasabikan mong makita, excited ka, di ba? Makita siya. At tao na nahihirapan kang magpaalam dahil ayaw mong matapos yung oras na kausap siya. Yung kanina, yung nagde-date kanina, umaga pa. Ngayon, ginabi na sila, di ba? Kasi, dahil nga sa gustong-gusto mo siya kausap, hindi mo naman namamalayan. Kahit magpuyatan pa sa gabi, naranasan namin din ni Pastor yon yung 1 a.m. na magka-text pa kami nung araw. nung araw. Kasi gusto mo yung kausap mo, di ba? Nagbobolahan ba naman kayo? Natural. Ang ganda mo, ikaw rin, ganito ka, mabait ka. Di ba pag nagbobolahan yung dalawang tao, humahaba yung usap. Yung parang pag sinasabi nila kung ano yung mga maganda sa isa't isa, ganun. Yan, kaya parang sa atin, di ba, sa mga cellphone natin, kailan tayo na-excite tignan yung notification? Kapag nag-text yung o nag-chat yung taong gusto mong mag-chat. Di ba? Yung parang inaabangan mo, mag-text ba to, mag-chat, ganon. Kasi mahal mo yun eh, kaya excited ka. Tapos pag magpapaalam na, gusto mo pa mag-ikot uli umikot uli sa luneta para tumagal, ganon. Parang gusto mo patagalan kasi para makapag-usap pa. Yan. Kasi ganon nga eh, may kakaiba sa taong mahal natin. Gusto natin makapag-usap or mag-stay pa. Parang ito, di ba, nag-date na nga sila. Pag uwi pa, ano pa magagawin? Mag-chat pa. Nakauwi ka na ba? Nakakain ka na ba? Parang kakakita nyo lang kanina, tapos pag uwi pa, chat pa, babasahin pa yung mga love letter, ganyan, di ba? Kasi nga, ganun ka gusto natin kausap, yung mahal natin. Sabi rin dito, ang taong mahal mo ay isang tao na nilalaanan mo ng oras, presensya, at pagkatao nang walang pag-aalinlangan. Yung pag tinanong ka, free ka ba? Sure. Diba? Kasi syempre mahal mo yun eh. Parang kahit na may schedule ka talagang iba, magawin mo available, sabihin mo, sure, para sa'yo, syempre gagawin kong paraan. Kasi nga mahal. Ganon din sa mga pamilya, yan, family natin. Treasured moments natin yung mga time sa kanila, especially sa mga, yung mga ka-churchmate nating nagkaasawa, nagkaanak na. Di ba kapag may mga bonding moments sila, talagang parang treasured na treasured nila yon kasi mahal nila yung mga anak nila, mahal nila yung asawa nila.
Kaya talagang pag may mga pagkakataong nagkakabanding sila, hindi nila talaga malimutan. Yung pinopost talaga nila yun. Ang isa sa matinding pangangailangan natin bilang tao ay maramdaman na tayo ay karapat-dapat. Gusto natin maramdaman na karapat-dapat din tayo na dapat tayo makilala, na gusto natin pag napunta tayo sa mga maraming tao, gugustuhin na, yung parang, di ba sa welcome ministry nga, pagpasok mo sa isang church, gusto mong may sasalubong sa'yo na natutuwa po kami nandito ka, ganun, di ba? Kaya, yung pag wini-welcome natin, naisip mong babalik ako dito kasi winelcome ako. Parang, halimbawa naman, mahalagang makasama. Gusto natin maramdaman na, uy, punta tayo sa ganito, sama ka, Jess. Sama ka, hindi yung tinanong na lahat, ikaw hindi. Di ba? Gusto mo syempre, uy, sama rin ako, di ba? Ganon. Talaga, sasama ako, invited ako. Di ba, ang sakit din minsan na hindi ka invited, di ba? Parang pag feeling mo, friends naman kami, ba't hindi ako invited? Yan, yung parang si John Rex, di ba? Nagtatampo siya na, ako doon, ba't di ako invited? Ayan, yun nga. Di ba, parang ito sen, yung mahalagang, gusto rin natin na maramdaman na mahalaga tayong kausapin. Yung, hindi yung pag, naalala ko si Paul, pag nagkukwento sa akin. Hindi, pero di ba ang tiyaga ko sa kanya, nagtatanong pa nga ako sa kanya. Yung parang gusto natin maramdaman na, pag nagkukwento tayo, yung gusto natin, tinatanong pa, talaga, bakit? Yung may emosyon, tsaka parang pinapafeel sa'yo na gusto kanya kausap. Pag Paul kasi, oo na Paul. Sobrang na kasi yung patience ko sa kanya. Yan, pero yun nga, gusto mo yun di ba? Na maramdaman mong gusto kang kausap. At mahalagang tawaging kaibigan. Lalo na pag sinabing friend na kita, di ba? Na naramdaman mo na mahalaga ka bilang tao. Ayan, di ba? Naranasan nyo na ba maging status sa Facebook yung feeling love? Di ba yung pinost mo tong tapos may feeling dati, di ba? Feeling love. Di ba? Bakit mo in-status yun? Kasi naramdaman mong mahalaga ka. Yung dati pag nag-appreciate tayo, di ba? Parang yun, na feeling love ka na dahil sa ginawa natin na yun. Kaya tas may tao rin na nagsabi, kaya po ako mas active sa school kasi doon daw niya mas damang mahal siya. Yun. Pero nga, may mga tao rin namang mas active sa church kasi doon nila mas feel na love sila ni Lord. At mas love din sila ng mga tao. Kaya minsan doon tayo nagstay kung saan natin dama na mahal tayo. Sabi rin dito, bawat isa sa atin ay naghahangad na maramdamang tayo ay may halaga. Oo, di ba mahalaga na, gusto natin yun, na maramdaman nating mahalaga tayo sa mga tao. Pero, tandaan pa rin natin dito, sa huli, ang pagpapahalaga natin sa sarili at pagiging karapat-dapat ay dapat nakaugat sa katotohanan na ang makapangyarihang Diyos ay itinuturing tayong karapat-dapat at mahalaga nang higit sa anumang sukat. Oo, di ba, okay na maramdaman natin yung mahalaga tayo sa ibang tao. Pero dapat, tandaan mo, yung pakiramdam mo na mahalaga ka, nagmumula yun nakabase yun dapat sa pag-ibig ng Diyos. Na kapag mahal ka ni Lord, sapat yun, di ba? Nakatotohanan na mararamdaman mong mahalaga ka talaga. Kapag sinabi ni Lord na mahalaga ka, mahalaga ka. Pag sinabi ni Lord na mahal ka, mahalaga ka. Di ba? Kaya yun, kasi kapag, kunwari, sa tao lang tayo nakabase kung pag-ibibigyan ba nila tayo ng importansya, di mauuhaw tayo sa atensyon ng tao, sa pagmamahal nila na hindi sapat. Kaya dapat, di ba, kaya nung natanggap natin yung pag-ibig ng Diyos, naging tayo kompleto, di ba? Kaya sabi dito, sa kanyang dakilang pag-ibig sa'yo, ninanais ng Diyos na magkaroon ng malapit na pakikipagkaibigan sa'yo. Di ba? Kaya nga, di ba si Jesus, nung dumating siya, yung binridge niya yung gap, di ba yung cross na naging tulay? Dahil doon, kasi napalayo yung tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero, nakita natin dito na ayaw ni Lord na maging malayo sa atin. Kaya naman, tumulay talaga siya. Di ba? Binigay niya yung buhay niya para maging close sa atin. Sabi rin dito, itinuturing ka niyang karapat-dapat sa kanyang oras, atensyon, at presensya. Di ba? Pag binigay sa'yo yung mga bagay na to, oras, atensyon, yung presence, di ba? Mararamdaman mo talagang mahalaga ka. Pero alam niyo ba, sa Panginoon, talagang para sa Kanya, worthy ka. Karapat dapat kang bigyan ng panahon. Di ba? Kaya di ba, yung prayer talaga, pag nagpe-pray, kapag naisip mo talaga na yung prayer, tukol siya sa pagtanggap ng pagmamahal ng Panginoon, hindi siya magiging burden para sa'yo. Di ba? Bakit pa ako attend po ng prayer meeting? Pagod na ako eh. Pagod na ako buong araw. Pero pag inisip mo na yung love relationship, yung reason ba't ka nagpe-pray, kasi nagmamahalan kayo ni Lord, mahal ka niya. Di ba? At interesado siya sa mga sasabihin mo. Di ba? Kaya hindi ka mababurden, mag-pray.
Kaya 'di ba, pag nagets mo yung bagay na yon, para sa'yo, worthy rin si Lord purihin. Worthy rin siya na alayan ng buhay kasi ganun inisip niya worthy ka eh. 'Di ba, karapat-dapat ka, ganun kakahalaga na pwede siya mamatay para sa'yo. Kaya lalo na nga sa mga babae, 'di ba? Sabi nga daw, pag yung babae binigyan mo ng binigyan mo ng special na attention. Kunwari, binigyan mo siya ng isang regalo, ang ibabalik niya sa'yo 10 regalo. Parang ganun. Parang kunwari, kaya mas lalo, 'di ba, sa mga babae din na parang makikita nyo sa Bible, yung mga Mary of Bethany, parang grabe sila Mary Magdalene, na parang grabe sila magbigay ng love kay Lord. Kasi pagka ang babae minahal mo, nagmumultiply pabalik. Di ba? Parang ganun. Kaya tayo rin, di ba, mas marami rin mga babae talaga yung prayerful. Kesa, sabi, di ba, mas marami talagang prayerful na babae. Kasi na-enjoy nila na grabe. Pag minahal mo kasi yung babae, parang, yun nga, mas grabe yung return na bibigay niya sa'yo. Ayan, tapos sabi rin, mula pa sa simula, naging malinaw na naninanais ng Diyos na maging hindi lang tagapaglikha natin o ng sangkatauhan, kundi maging kaibigan din ng sangkatauhan. Di ba? Kaya si Lord, hindi lang siya creator natin kundi gusto rin niya na maging kaibigan natin, close natin. Sabi rin, ang kanyang mismong layunin sa paglikha sa lalaki at babae ay upang makausap sila, matuwa sa kanilang pagtuklas sa kanyang mga nilikha. Isama sila sa kanyang malikhaing proseso at plano at matamasa ang ugnayan sa kanila. Si Eva at Adan yan pero dinamitan ko. Kasi sabi nga nila, hindi naman talaga hubad talaga si Eva at Adan. Ang damit kasi nila nun, yung glory ng Panginoon, yung liwanag ng presence ni Lord. Kaya totoo, hindi talaga hubad yan, mga yan. Then, liwanag yung damit nila. Ayun, tapos yun nga, di ba, nilikha tayo ni Lord para mahalin, makasama, at maging katulungan. Hindi lang tayo parang nilikha na parang display. Kundi nilikha tayo ni Lord para maging kasama niya. Di ba, sa mga gagawin niya, ganun. Kaya, yung pangalan ni Lord na God with us, di ba, yung Emmanuel, doon pa lang makikita mo na gustong-gusto ng Diyos na maging kasama tayo. Di ba? Lagi talaga na, mula umpisa pa lang, nilikha niya si Eva at Adan, di ba, para maging kasama. Kasi doon mo makikitang gustong-gusto talaga ni Lord mag-dwell sa atin, kasama natin. Sabi dito, hindi lang inilaan ng Diyos ang kanyang sarili para kay Adan, kundi ninais din niya ang partisipasyon nito sa kanyang mga nilikha. Di ba hindi lang niya nilikha si Adan na display, kundi sinabi niya, Adan, pangalanan mo yung parang tayo, di ba, pangalanan mo yung mga hayop. Tayo rin, created tayo for good works, di ba? At for the glory of God. Nakasama nating gagawa si Lord. Hindi lang parang ginawa ka lang. Parang yung star. Magkaroon ng mga star. Yung star display lang, di ba? Magkaroon ng mga puno dyan, gano'n. Pero tayo, special talaga tayong creation kasi magiging kasama tayong gumawa ni Lord. Di ba sa Genesis 2:19, yan, sinabi dyan na inutusan si Adan na pangalanan yung mga hayop. Sabi, at kung ano ang itatawag ng tao sa kanila, iyon ang nagiging pangalan nila. Kaya ikaw, giraffe ka, ikaw, tiger ka, yan, ikaw, isda ka, gano'n. Di ba? Kaya si Adan na nagpangalan sa lahat ng yan. Sabi rin dito, nang marinig ni na Adan at Eva ang tunog ng Panginoong Diyos na naglalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng araw, hindi sila nagulat na ang Diyos ay nasa halamanan. Karaniwang pangyayari na yon, isang likas na bahagi ng kanilang buhay. Di ba kasi ibig sabihin yan, before pa magkaroon ng kasalanan, natural na yung fellowship. Yung sa Garden of Eden, naglalakad talaga ang Diyos doon. Nakakasama nila talaga. Kasi di ba sinabi dyan, narinig nila, naglalakad na ang Panginoon. Kasi nakikipellowship talaga si Lord kay Adan at Eva. Pero dahil sa kasalanan na nangyari, dahil sa kanilang pagsuway sa utos ng Diyos, tungkol sa bunga ng puno ng pagkakilala sa mabuti at masama, kaya sila nagtago mula sa presensya ng Diyos. Di ba kaya doon lang sila napalayo kay Lord nung nakagawa silang kasalanan. Pero nakita natin dito na nagre-reach out pa rin si Lord. Di ba? Sabi niya, nung nagkasala si Eva at Adan, sabi niya, nasan kayo? Di ba? Tumawag siya kay Adan at nagsabi sa kanya, nasan ka? Ibig sabihin nung nasan ka, hinahanap, di ba? Kaya nga si Lord, He came to seek and save that which was lost. Di ba? Hinahanap pa rin niya tayo kahit nagkasala tayo. Ayan, kaya sabi dito, kay laking pagkakaiba sana ng kinalabasan ng kwentong ito, kung inamin lang nina Eva at Adan ang kanilang sinadyang pagre-rebelde sa Diyos at humingi ng kanyang kapatawaran sa halip na subukang bigyang katwiran ng kanilang kilos at isisi sa iba ang kanilang kasalanan. Kaya diba, parang sabi nga, kung nagrepent kaya si Eva at Adan dito sa time na yan,
Hindi yung nagmaang-maangan pa, hindi po ako, ito po yun, nagsisihan pa, di ba? Paano kaya ako nag-repent sila nung time na yun? Baka nag-iba yung kwento, di ba? Pero di naman kasi sila umamin eh. Kaya hindi tuloy na di ba? Hindi tuloy na ayos. Sabi nga, ang layunin ng pagkikipag-usap ay upang bumuo ng relasyon. Yan. Kaya tayo di ba naipag-usap? Bakit sinachat ka niyan, tao na yan? Kasi gusto ka niya maging friend. Bakit sinasabayan ka mag-recess nung classmate mo na yan? O ba't sabay kayo umuwi? Kasi pinipriend ka niya, ginagawa ka niyang friend. Di ba? Kaya kasi, ayan, kaya di ba pagka nagbabasa rin tayo ng Bible, nagpe-pray tayo araw-araw, bakit blating ginagawa yun? Di ba? Kasi, ayun nga, bumubuo tayo ng relasyon sa Panginoon. Kaya di ba, ang isang tao nga, kapag, malalim, nagkakaroon na ng lalim yung relasyon niya kay Lord, pag, di ba, alam mo naman na mahal ka ni Lord, pagka ikaw din, nagre-respond ka sa pagmamahal mo kay Lord, nararamdaman mong lumalalim na yung unawa mo sa Bible. Di ba kapag yung isang tao, close niya yung, best friend niya yun, natural, yung best friend yung may pinakamalalim na alam dun sa tao. Pag nagkwentuhan sila, ang lalim na mga usap nila. Kasi best friend sila. Hindi nila yung sasabihin sa kung sino lang. Kaya sa atin din, di ba? Pag malalim na rin yung relasyon natin kay Lord, yung pagmamahalan natin ng Panginoon, lumalalim na rin yung mga intindi natin sa Kanya. Nakikilala na natin siya ng lubusan. Kaya kapag nag-explain ka, alam mo, ganito yung experience namin ni Lord, ganyan. Kasi nagkakaroon na ng lalim yung relasyon mo, yung pagpe-pray natin, pagbabasa ng Bible, hindi siya yung parang nakaka-burden. Kasi, pag lumalim yung pagmamahal, napaka-meaningful magbasa ng Bible, marami kang natututunan. Yung prayer mo, hindi yung parang may masabi ka na lang, kundi nagkakaroon ng, lumalabas yung mga kakaibang mga salita sa'yo, na-open mo yung mga bagay na hindi mo masabi, ganun. Kasi, ganun nga, di ba, na yung devotion talaga, kapag napabayaan din yun yung, di ba, hindi tayo magiging malalim sa relasyon natin kay Lord. Sabi dyan, at mula sa simula, ninanais na ng Diyos na magkaroon ng isang patuloy at bawat sandaling relasyon sa kanyang mga anak. Tayo nga, di ba, yung sa crush natin, mayat maya mo tinitext o chinachat, di ba? Kay Lord din, dahil mahal niya tayo, kahit mayat maya pa tayo tumawag sa Kanya. Di ba? Pero pag lumalalim ka na kay Lord, pansin mo yan. Lagi ka nakasabi, Lord, tulungan mo ako sa exam. Lord, palakasin mo ako. Lord, dumating na yung jeep. Lord, tulungan niyo po ako sa paglalaba ko. Parang sa buong araw, pag lumalalim ka na kay Lord, lagi kang naka-Lord. Lord, tulungan niyo po ako sa ganito. Parang ganyan. Mapapansin mo na lagi mo nang kausap si Lord kasi lumalalim ka na, panay ka, Lord, buong araw. Diba? Sa lahat ng mga nangyayari. Lord, tulungan niyo po kami sa anak ko, ganito. Yan. Kaya yan di ba? Kaya yon. Yan. Tapos sunod, sabi, nilikha niya tayo para sa tapat at buong pusong pakikipag-ugnayan sa Kanya. Naghahangad siya na maging ama sa atin at matuwa sa ating piling bilang Kanyang mga anak. Kagaya na kung pag nakikita niyo yung mga parents, di ba? Kung paano sila matuwa dun sa anak nilang baby. Yung parang tuwan-tuwa silang laruin yung anak nila. Kasi nga, anak nila yun eh. Di ba parang tuwan-tuwa sila mag-spend ng time sa anak nila. Kasi, ina-enjoy nila yung pati mga kwento ng anak nila. Di ba pag mga nanay-nanay nga nagkwentuhan yan, panay anak usapan yan, yung anak ko, nag-cute-cute, yung anak ko, ganito ginawa, ganyan. Kasi nga, tuwan-tuwa sila sa anak nila. Yun, kaya yun, na parang ganun din sa di ba, sa prayer. Si Lord, tuwang-tuwa siya sa atin. Kaya, kunwari, pag nagkwento sa akin si Raylene, pwedeng di ako matuwa sa mga kinakwento niya. Pero, si Lord, pag nagkwento si Raylene kay Lord, tuwang-tuwa si Lord. Di ba? Kunwari, may anak, yung anak ng iba, kunwari, anak ng iba yon parang cute na cute sila. Pag sinabi ng anak, ay, ang cute-cute, gano'n. Pero kasi anak niyo yun, di ba? Kaya sobra yung pagkatuwa niya. Pero kunwari, pag ikaw hindi mo naman kilala yung baby, gano'n, parang hindi mo ganong ma-appreciate, di ba? Yung parang ang simple naman, nun parang sobrang tuwa na nila. Kasi anak nga nila yun. Kaya pag sa atin din, sa Panginoon, tuwing may sasabihin tayo kay Lord sa prayer, ganun siya ka-interesado, tuwang-tuwa ang Panginoon na nagkukwento ka. Kita rin, naalala ko lang si nanay, kasi si nanay Emmy kay pastor din. Pag hindi nag-open si pastor sa kanya, medyo nagtatampo si nanay. Kasi parang syempre ako yung mama, dapat ako una nga may alam, ganun. Pero di ba parang ganun din sa amin kay mama na pag di kami nagsasabi, nagtatampo rin siya syempre. Kasi di ba bilang magulang, gusto mo na magsabi rin sa'yo yung anak mo. Kaya si Lord, ganun din yung katuwa niya kagaya sa mga parents na tuwang-tuwa siya na nagsasabi tayo sa kanya. Na kunwari, lalo na kung may bayarin, di ba? Ba't di mo sinabi sa akin, kaya kitang bigyan, di ba?
parang si Lord, di ba siya yung ama natin na hindi nagkukulang. Halimbawa, sa camp, di ba, na mga pambayad natin, nakaka-offend naman kay Lord na tingin mo, hindi ko ibibigay yung 3,000. Ako nga may-ari ng mundo, ng universe. Di ba? Parang sa tatay natin, di ba? Parang mas lalo siyang nagiging natutuwa kapag yung anak niya humingi sa kanya. Kasi naniniwala ka na mahal ka niya at kaya kanyang bigyan. Kaya di ba sa atin din, di ba? Ganun din tayo dapat sa Panginoon na ama natin siya. Dapat, yun na maging confident ka, ano yung kaya niyang ibigay sa'yo dahil anak ka niya. Kaya sabi nga, tanong, ano ang nararamdaman mo tungkol sa pagkakaroon ng araw-araw at patuloy na relasyon sa makapangyarihang Diyos? Kaya para sa'yo, paano yung prayer mo o yung araw-araw niyong ugnayan ng Panginoon? Yung relationship niyo ba nag-grow? Sabi nga daw, kung ang relasyon kay Lord, hindi siya kung hindi siya nag-grow, nagba-backward siya. Alam niyo yun? Kung wala daw talagang stagnant sa Christian walk natin, kung hindi ka daw nag-grow, nagba-backward ka. Ibig sabihin palayo ka, ganun. Kaya dapat i-goal natin, di ba, na yun nga, na ang relasyon natin kay Lord, pag-grow. Di ba, mas lalo natin nakikilala si Lord, hindi yung pa-backward tayo, palayo ng palayo. Yan, kaya yun, nawa, lalo na sa mga natin, di ba, mga every year, nag-spiritual birthday tayo. Nawa, taon-taon, nasasabi mong, grabe, etong year, mas naging close kami ni Lord, di ba? Kesa last year. Kasi yun nga, ganun yung goal dapat, di ba? Kaya ngayon po, may 3 aspeto ng pagnanais ng Diyos na makipag-usap sa atin na ating tatalakayin sa araling ito. Ito po yung 3 points natin. Yung una, ang pagiging laging handa ng Diyos para sa atin. Pangalawa, ang pakikinig ng Diyos. At pangatlo, ang pagnanais ng Diyos na tayo ay maging kanyang bayan. Kaya ngayon, number 1 na po tayo. Ang pagiging laging handa ng Diyos para sa atin. Ipinapaabot ng Diyos ang kanyang sarili ng lubusan sa kanyang mga minamahal na anak. Hindi siya kailanman masyadong abala o nakatuon sa ibang tao o problema para hindi tayo marinig o hindi mapaglaanan ng oras para sa atin. Di ba nakakatuwa yung ganun? Minsan may mga kailangan tayo, mga hagilaping mga tao, pero hindi sila available. Kahit nga minsan, pinaka-close mo na yun, o pinaka-mahal ka na daw nun, pero may mga time di pa rin siya available. Pero nakakatuwa kay Lord kasi always available siya. Di ba, kunwari sa PL mo, may hanapin ka dong kailangan mo ng clearance. Hindi mo siya mahanap, di ba? Hindi mo siya mahaligilap, nasan ba siya? Ganon. Kaya, pero si Lord, di ba, pag sinabi mo, Lord, asan ka? Hindi mo masasabihin na asan ka eh. Kasi lagi siyang nandyan, di ba? Shh! Ayan. Ayun nga, buo na naman yung tropa nila. Ayan. Ayun nga, di ba, yung si Lord, di ba nakakatuwa kasi always available. Pag sinabi mo, Lord, sasabihin niya agad yes, di ba? Yung parang walang ka hirap-hirap na sasabihin niya yes, di ba? Tapos yung mga signal natin, di ba naranasan niyo yung importante yung tawag na to. Pero hindi kumo-connect, walang signal. Kailangan mo na ngayon na makausap tong tao na to, pero walang signal. Doon mo ma-appreciate na si Lord, isang tawag mo lang sa Kanya. Di ba? Na connected agad yung line. Di ba? Hindi busy yung line, hindi rin nawawala signal. Tsaka yung minsan may tinatawag kang tao, hindi nasagot yung chat mo o text kasi tulog pala. Di ba? Pero thank you Lord kasi sabi sa Bible, hindi natutulog ang Diyos. Di ba? Tapos hindi rin siya absent. Minsan kailangan mo siya kasama, absent. Pero si Lord, hindi rin absent. Kaya nakakatuwa yung bagay na yun na lagi siyang available para sa atin. Tsaka alam niyo yung si Lord, di ba, sa katangian niya, omnipotent siya. Ibig sabihin ng omnipotent, di ba, all-powerful. Na bagay ng pagiging makapangyarihan sa lahat ng Diyos ay ang kanyang kakayahang magmalasakit at mamahala, maging sa pinakamaliit na detalye. Yan, ako nga, na-amaze ako kay Rachel sa, kaya niya makipag-chat sa marami. Kunwari, madami niyang friends, nakare-replyan niya lahat. Pero kunwari, di ba sa ating mga tao, ang hirap, hindi natin ma-replyan lahat, hindi natin makausap lahat. Pero si Lord, alam niyo ganun siya. Pag tumawag lahat ng tao sa mundo, o ilan ang nagpe-prayer meeting ngayon, yung isang church lang ba yung papakinggan? Hindi, di ba? Dahil omnipotent siya, sabay-sabay man tayo mag-pray, rinig lahat ng Panginoon yung bawat isang prayer natin. Individually, di ba? Mas magaling pa sa AI na itatype yung mga sinabi mo. Si Lord, lahat ng papasok na tawag sa Kanya, rinig lahat, na unawaan lahat, di ba? Ganon, napakinggan lahat. Kaya sabi dito, bahagi ng kanyang kalikasan,
na nasa lahat ng dako ang kanyang kakayahang manatili sa bawat sandali ng ating buhay. Nakakatuwa, di ba, na sa lahat ng pagkakataon talaga, kaya nga sa lahat, nabuo yung sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Kasi sa lahat ng season ng buhay mo, mananatili siya sa bawat sandali. Nandyan, di ba? Ganun ka pang makapangyarihan, Lord. Saka sa lahat ng season ng buhay mo, pwede ka tumawag sa Kanya. Yan. At kaya sabay-sabay nga tayo mag-pray, kaya ni Lord. Lahat yun. Kaya parang naisip ko sa call center sa langit. Kasi sabi nga sa mga nakapunta ng langit, may mga call center din doon. Di ba yung Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you. Yeah, parang naisip ko doon yung mga angels, sila yung mga call center agent, di ba? Okay, nag-pray si Raylene. Okay, ito yung pinag-pray niya. Okay, accepted. Ipadala yung sagot, ganon. Kaya ayun nga, ganyan yung mga na-imagine ko na ganon. Kasabi nga daw kasi, nakakita kasi, may nakapunta ng langit sa It's Supernatural. Tapos yung prayer daw natin, parang siya, ilaw na, sobrang bilis na ilaw na biglang direktang pupunta sa langit. Tumataas daw mula sa earth, tas nakakarating ng super bilis. Na as in, ang bilis nandun agad. Kaya yun, ganun din daw kaganda yung mga prayers, nagliliwanag daw siya. Hindi lang natin nakikita, di ba, sa spirit realm, pero ganun. Sabi nga, walang mananampalataya na hindi kasali o pinagkaitan ng pagkakataong lumapit sa Diyos sa anumang oras o sa anumang dahilan. Basta, ang kailangan mong tawagan ay pangalan ni Jesus. Di ba? Pag nag-in Jesus name, amen ka, darating yung pinagpe-pray mo. Tinatanggap niya ang lahat ng kanyang mga anak sa lahat ng pagkakataon. Di ba? Kaya naman, anong oras man tayo mag-pray, sabi nga daw, may perfect time ba para mag-pray? Wala. Kasi anytime, perfect time. Papakinggan ka ng Panginoon kasi anak ka ng Diyos eh. Meron kang privilege. Sabi dito, higit pa rito, walang mananampalataya ang hindi kasama sa anumang pangako ng Diyos o sa pagkakataon ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yan, kaya lahat din ng promises ng Panginoon para sa'yo at yung presence din ng Holy Spirit para sa'yo din. Walang pinipili basta ikaw ay believer. Sabi dito, sa kanyang pagiging laging handa para sa atin, tandaan nyo to, pag nakita nyo itong mga verse na to, makikita nyo kung gaano ka-available si Lord. Diba? Sabi dyan sa awit 145:8-9, siya ay mapagpasensya, maawain, mahabagin, at puspos ng malasakit. Diba? Paano mo nang mag-aano ka pa ba? Magidadalawang isip ka pa ba lumapit kay Lord kung ganyan katangian niya? Sabi dito, mabilis magkaloob ng kaligtasan sa sino mang tumatawag sa kanyang pangalan. Diba? Tawagin mo lang pangalan niya. At sabi, nananabik na tayo ay lumapit sa kanyang presensya upang siya ang maging bukal ng ating kapayapaan at kapahingahan. Diba? Kaya yung katangian ng Panginoon na yan talagang lalapit ka sa Kanya. Sabi nga, binibigyan pa nga tayo ng Panginoon ng wika, ng isang dalisay at inosenteng puso upang makipag-usap sa Kanya. Naramdaman nyo ba yan nung nagpe-pray na kayo? Yung naramdaman nyo na binabago na rin ni Lord yung puso nyo. Diba? Totoo na kapag lagi mo siyang kinakausap, lagi ka nagpe-pray, nararamdaman mong binabago ni Lord yung puso mo. Kasi naiiyak ka, naranasan nyo na yun, umiyak kayo sa prayer. Yung parang hindi ka naman may problema, pero umiyak ka kasi na-touch ka. Ganun na hindi mo maintindihan, naramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos. Yung parang binabago ka niya, may mga naiintindihan ka na hindi mo maintindihan dati. Yan. Kaya yan, sabi dito, may tanong, naramdaman mo na ba ang presensya ng Diyos ay mahirap lumapit sa'yo? May mga time ba na parang nararamdaman mo ang layo ni Lord? Yan. Iyon ba talaga ang katotohanan tungkol sa likas ng Diyos o iyon ay iyong pananaw lamang? Bakit mo nararamdaman na malayo ka sa Diyos? Yan. Naramdaman mo ba yun na parang ang layo ni Lord? Pero pag naintindihan mo tong mga verse na to, malalaman mo na gustong-gusto ni Lord na lumapit ka lang. Diba? At mag-pray. Sabi nga sa awit 145:8-9, yan, tandaan nyo itong mga verses na to. Ang Panginoon ay maawain at mapagpala. Hindi madaling magalit at sagana sa pag-ibig. Mabuti ang Panginoon sa lahat at nahahabag siya sa lahat ng kanyang nilikha. Diba? Ang ganda, diba? Tas Romans 10:12-13. Sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at mga Griego, iisa ang Panginoon ng lahat at masagana siyang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat sinabi ng kasulatan, ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Diba? Tawag ka lang kay Jesus. Matthew 11:28, gusto ni Lord talagang lumapit ka. Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Burden na burden ka.
Talagang sabi ni Lord, ay lumapit ka lang sa akin dahil siya yung kapahingahan natin. Joel 2:32, sabi, at ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. John 3:16, di ba? Dito natin makikita na gusto talaga tayo ni Lord na lumapit at na maging malapit tayo. Kasi siya pa nga yung nag-extend, di ba? Ng pagpapadala kay Jesus. Zephaniah 3:9, sa panahong iyon, lilinisin ko ang pananalita ng mga tao upang sila'y lahat ay tumawag sa pangalan ng Panginoon at maglingkod sa Kanya ng may pagkakaisa. Yan. Tapos pahayag 22:17, ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsabi, halika. At ang sino mang nakakarinig nito ay magsabi na rin, halika. Lumapit ang sino mang nauuhaw at ang sino mang nagnanais ay tumanggap ng tubig na nagbibigay buhay ng walang bayan. Di ba? Kaya pag lumapit ka kay Lord talagang, di ba, gustong-gusto niya yon. Dahil marami rin siyang gustong ibigay sa atin. Pangalawa naman, ang pakikinig ng Diyos. Yan. Sabi nga, walang anumang pag-aalinlangan si Haring David na naririnig siya ng Panginoon kapag siya ay nananalangin. Nanalangin siya ng may buong pag-asa na ang Diyos ay makikinig at sasagot. Pansin nyo sa Psalms, pag nagpe-pray talaga si David, parang confident siya na alam niya, naririnig siya ni Lord. Gaya dito sa awit 141:1-2. Sabi niya, Panginoon, tumatawag ako sa inyo. Agad niyo akong tulungan. Dinggin niyo ang panawagan ko sa inyo. Tanggapin niyo sana ang dalangin ko bilang insenso, ang pagtataas ko ng aking mga kamay bilang handog sa gabi. Kasi ito pa, 146-7. Panginoon, kayo ang aking Diyos. Dinggin niyo, Panginoon, ang pagsamo ko sa inyo. Panginoong Diyos, kayo ang aking makapangyarihang tagapagligtas. Iniingatan niyo ako sa panahon ng digmaan. Diba? Kasi sabi dito, naniniwala si David na hindi lamang nakikinig ang Diyos, kundi sasagutin din ang kanyang panalangin sa paraang makakabuti sa kanya at sa ikasusulong ng mga layunin ng Diyos. Kaya tama, biblical ba yung sinasabi natin sa prayer meeting na kung saan ang panalangin mo ay masasagot, di ba? Biblical, kasi totoo yan na ang Diyos, ang daming verse sa Bible na nakikinig at sumasagot ang Diyos ng panalangin. Kasi confident si David na mahal siya ng Diyos, kaya alam niyang pakikinggan siya. Kaya sabi dito sa tanong, sa iyong buhay, paano ka lumalapit sa Diyos sa panalangin? Inaasahan mo ba na siya ay makikinig at sasagot para sa iyong ikabubuti? Diba? Confident ka rin ba pag nagpe-pray ka? Sabi dito, bawat panalangin ay sinasagot. Totoo yan, alam niyo ba? Sabi nga, naririnig at sinasagot ng Diyos ang bawat panalangin. Pero pag sinabi mo, bakit ako? Ang dami kong mga prayers na hindi nasagot. Sabi dito, bawat panalangin ay sinasagot ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Sabi, sinasabi mo bang hindi sumasagot ang Diyos o hindi siya sumasagot sa paraang ninanais mong isagot niya? Kasi minsan iniisip natin, dapat Lord ganito yung pag-answer mo sa prayer ko eh. Pero hindi, di ba? Pag nag-pray tayo, sinasagot tayo ng Panginoon ayon sa maganda niyang kalooban. Kung ano yung nakikita niya na talagang para sa atin, na makakabuti sa atin. Sabi, ang totoo, sinasagot ng Diyos ang lahat ng panalangin. Ngunit, ayon sa kanyang kabutihan at sa kanyang mga walang hanggang layunin. Di ba kaya, ibig sabihin, lahat ng prayers mo mula umpisa, pinakinggan ng Panginoon yun. Na-recognize lahat ng Panginoon, lahat ng pinag-pray mo. Di ba, napakinggan niya, pero may sagot siya. Sabi rin dito, ang mga kahilingang ginagawa natin mula sa mga limitado nating pag-unawa ay sinasagot mula sa masagana at walang hanggang karunungan at pananaw ng Diyos. Di ba, may verse nga sa Bible na your ways are higher than my ways, your thoughts are higher than my thoughts, na ito yung isip mo, pero isip ng Diyos sobrang taas. Kaya inaayos ng Panginoon. At sabi nga daw, paano ko na nag-pray yung isang naglaba? Lord, paarawin mo ngayon. Tapos yung isa naman na nag-pray na, Lord, umulan po ngayon para madaligin mga halaman ko. O pareho silang anak ng Diyos. Sino sasagutin sa kanila, di ba? Ngayon, yung pagsagot ng Panginoon doon, ayon sa plano niya, kung ano yung nakikita niyang mas dapat mangyari. Di ba? Kaya, yung parang mga ganun na, kunwari, Lord, ako po ang maging first, ang nag-pray nun 10 Christian. Siya ang maging first daw. O paano yung ganun, di ba? Si Lord na ang pipili, ay ito ang magandang maging first. Di ba? Kasi kailangan niya to ngayon. Parang mga ganun, na si Lord, sa kaalaman ng Panginoon yun, hindi ng paalaman natin. Di ba? Kaya yun, siya ang nakakakita kung ano yung mangyayaring maganda, kaya ayun yung napili doon. Sabi rin, ang mga sagot ng Diyos sa atin ay oo, hindi pa ngayon, at kung gayon. Yan, una, yung oo.
Kapag nanalangin tayo ayon sa kanyang kalooban para sa atin na laging para sa ating ikabubuti sa kabilang buhay, ang kanyang sagot ay laging oo. Bagamat maaaring hindi natin matanggap ang kanyang sagot sa oras o para ang ating inaakala. Halimbawa, nag-pray ka, Lord, magkaroon po ako ng pambayad sa camp. Sabi ni Lord, oo naman. Di ba? Pero hindi agad yung ngayon, may nag-abot sa'yo. Hindi agad. Di ba? Parang pwedeng, sinagot na yan, pero antayin mo kung kailan mangyayari. Di ba? Siyempre, dapat hindi yun May. Dapat April. Di ba? Dapat April nakabayad. Ay, yung April na yun, nakabayad ka. Ayan, kaya parang, halimbawa rin naman, yung nag-pray na, Lord, magkaasawa po ako. Di ba? Pwedeng sinabi ni Lord, oo, magkakaasawa ka. Pero, di pa ngayon. Kasi second year high school ka pa lang. Ayun, kaya yun nga, na may mga sinagot naman na oo yan. Pero, yung antayin natin yung oras at kung kailan, sa paraang hindi natin inaakala, sa paraan ng Diyos. Yan, at ganoon din, sabi nga, yung pagsagot ng Panginoon, yung sure na hindi ka mawawala sa pag-ibig ng Diyos, di ba? Pero may mga iba na now or later, yan, yung sagot niya. Sunod naman yung hindi, anumang oras na humiling tayo sa Kanya ng isang bagay na salungat sa ating ikabubuti, ang Kanyang sagot ay magiging hindi, di ba? At kaya di ba may kanta nga na thank you for the times you said no. Na Lord, thank you dahil yung parang pinag-pray mo na mapakasalan mo na tong classmate mo. Ito na yung mapakangasawa mo. Pero pagka-graduate mo, thank you Lord, hindi po naging kami. Hindi po kami nagkatuluyan. Yung parang ganun, papasalamat ka na hindi sinagot ni Lord yung prayer mo na yun. Tapos yung mga, Lord, dito po ako makapag-aral sa gantong school. Tapos nag-thank you Lord ka kasi buti dito ka nag-aral sa school na to. Papasalamat ka kay Lord na hindi ka niya pinahintulutan na doon mag-aral, ganyan. Kasi alam mo, mas nakuha mo yung direction mo, ganun. Kaya may mga iba't iba, naalala niyo yung mga ganong time na nagte-thank you ka kay Lord dahil nag-know siya. Yung pag-know sa atin ng Panginoon dahil sa pag-ibig niya. Pagagaya pa rin sa mga magulang. Pag sinabi ni Amari na, Daddy, gusto ko isaksak kamay ko dito sa saksakan. Di ba? Kung mahal mo ko, di ba? Anong mahal, di ba? Parang alam mo yun, na pag mahal mo yung anak mo, may mga ino-know ka sa kanya. Hindi pwedeng, kung gusto niya kumain ng maraming gummy bears, hindi mo pwede ibigay yun, nakakabara ng di ba? Ng intestine ng bata. Kaya yun, hindi mo yung bibigay yun. Kahit gusto ko yung yung gummy bears, ganyan. Kaya yun, kung hindi yun, makakabuti para sa'yo. Dahil tandaan nyo, yung no ni Lord, hindi dahil hindi kanya mahal o ni-reject ka niya. Kundi no yun kasi mahal ka niya. Di ba? Laging ganun yung reason ni Lord kasi God is love. Tapos yung sunod po, yung hindi pa ngayon. May mga pagkakataon na binibigyan tayo ng Panginoon ng sagot na oo, ngunit pinaghihintay tayo bago ito mahayag. Yan. Kasi di ba, lagi ko nakikita yung quotes na, nakikita nyo rin ba yun? Yung good things take time. Nakikita nyo yun? Na oo nga, naisip ko, good things take time. Kasi may mga magandang bagay na kailangan hindi agad-agad. For example, sa luto, kung yung sinigang, hindi na hiniwa yung mga bawang, nilagay na lang lahat, hindi na hiniwa lahat ng hindi na rin nilinis yung isda, kunwari sinigang na bangus. Masarap ba yun? Kasi minadali, pinakulo na lang. Okay na yan. Yan, piliin mo na lang yung dyan. Parang ganun, hindi siya sasarap ng, diba? Dapat may proseso. Una, yung muna, ganto. Yan, lalo na sa akin nung tamad kasi ako magluto, diba? Noong una, syempre, ginagawa ko ng parang mapabilis to, na sige na lang para Pero iba talaga yung lasa, hindi masarap pag minadali mo. Pero yung iba yung pag dinaan mo yung proseso, tama yung sukat, alam mo yun, masarap talaga. Di ba? Kaya parang ganun din sa atin. May mga bagay na pag pinilit natin na ngayon yun masagot, hindi masarap. For example din, may napipray sa atin na yumaman ngayon, nakikita ni Lord na hindi pa pwede ka yumaman ngayon kasi mag-iibang tao ka. Kaya alam ni Lord yung time na kung kailan kanya bibigyan ng maraming pera. Yung kaya mo na i-handle, tsaka kaya na ng character mo din, di ba? Kaya yun, may mga hiling tayo kay Lord na sinagot niya yun, napakinggan niya yun, pero ilalaan niya sa tamang panahon, di ba? Kung kailan niya nakikita, okay. At yung panghuli, yung kung gayon. At kung minsan, nagbibigay siya ng sagot na oo, kung tutugunan natin ang ilang mga kondisyon na itinakda niya sa kanyang salita. Parang kunwari, Lord, pagtagumpayin mo ako dito sa bagay na to, sabi ni Lord, sige, pagtatagumpayin kita kung uunahin mo ko. Di ba kasi may verse sa Bible na seek ye first the kingdom of God. Na kung uunahin mo ko sa buhay mo, pagtatagumpayin talaga kita. Pero kung lagi mo na lang akong huli, lagi mo na lang akong tira-tira sa oras mo, priority mo, hindi kita mapagtatagumpay dyan. Di ba kaya may mga pinagpipray tayo na may kondisyon para matanggap natin yun. Sabi nga, kapag nananalangin ka, hanapin mo ang sagot ng Diyos sa'yo, pakinggan mo ito.
Narinig niya ang iyong mga panalangin at tumutugon siya sa mga ito. Ngunit, madalas ay hindi tayo naghihintay sa kanyang presensya para sa kanyang tugon. For example, itong lalaki, di ba? Nagpe-pray siya, bigla nung nakita niya yung orasan niya, naku po, late na pala ako. Yung parang wala ka ng minamadali mo na yung time. Kaya, yun, hindi mo na marinig yung boses ni Lord. Minsan, sa sobrang busy natin, hindi mo na marinig yung sagot sa'yo ni Lord. Nalobat na ba? Ay, kala ko nalobat. Ayan. Kaya sabi dito, tanong, ano ang iyong naging karanasan sa nakaraan tungkol sa mga sinagot na panalangin? Yan, naalala mo yung mga time na sinagot ni Lord yung prayer mo. Ano ang mga nararamdaman mo kapag hindi sinasagot ng Diyos ang iyong mga panalangin ayon sa inasahan at pinaniwalaan mo o ayon sa naisip mong dapat niyang gawin? Yan, nagtatampo ka ba? O nawawala ba yung faith mo? O mas lalo kang nagpe-pray pa? Ganun. Sa iyong buhay, ano ang naging magandang resulta ng isang panalangin mo na sinagot ng Diyos ng hindi? Naalala mo yung time na nagsabi sa Lord ng no? Yan, na thankful ka kasi nag-no siya doon. Yan, tapos ito naman, si Haring Solomon ay may malinaw na pag-unawa na ang Diyos ay nakikinig at tumutugon sa lahat ng panalangin. Na alam niyo, sabi nga dito, ang challenge daw, basahin niyo daw yung prayer niya sa 1 Kings, pakinext, 8:22 to 54. Makikita niyo dyan kung paano ang confident ni Solomon mag-pray. Kasi, Panginoon, kapag nag-pray po dito, ganyan, sagutin niyo po siya sa ganyan. Yan, sabi nga, matapos tapusin ni Solomon ang kanyang panalangin, tumayo siya at pinagpala ang mga mamamayan ng Israel at sinabi, dito sa 1 Kings 8:56 to 60, sabi dito, purihin ang Panginoon na nagbigay ng kapahingan sa mga mamamayan niyang Israelita. Ayon sa kanyang pinangako, tinupad niya ang lahat ng pinangako niya kay Moises na kanyang lingkod. Samahan sana tayo ng Panginoon ating Diyos tulad ng pagsama niya sa ating mga ninuno. Huwag sana niya tayong itaboy o pabayaan. Gawin sana niya tayong masunurin sa kanya para makapamuhay tayo ayon sa kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinigay niya sa ating mga ninuno. Palagi sana maalala ng Panginoon ng ating Diyos, araw at gabi, ang mga panalangin kong ito. Naway tulungan niya ako at ang mga mamamayan niyang Israelita ayon sa kanilang pangailangan bawat araw para malaman ng lahat ng bayan sa buong mundo na ang Panginoon ay siyang Diyos at wala ng iba pa. Yan. Kaya kasi yung makikita niyo yung mahabang prayer ni Solomon doon. Yan na parang sure siya na yung Panginoon, pag nagganto-ganto yan. Kaya yun nga na nakita niyo dyan na ganun siya ka-confident na napakinggan siya at tutugon ng Panginoon. Ito pa yung mga verses na nakikinig ang Diyos. Sa awit 116:2, sabi dyan, sapagkat siya ay nakinig sa tinig ko nang ako'y tumawag sa Kanya. Ang Panginoon ay nakinig sa akin at pinakinggan ang aking panalangin. Di ba? Sa isa pa, 55:16 to 17, ngunit ako'y tatawag sa Diyos at ang Panginoon ay ililigtas ako. Araw at gabi ako'y nagdarasal ako at humihingi ng tulong at siya'y nakikinig sa aking tinig. Di ba? Nakita niyo pa ulit-ulit yung mga nakinig na word. Ito pa sa chapter 86. Makinig ka, Panginoon, sa aking panalangin at pakinggan ang tinig ng aking paghingi ng tulong. Sa araw ng aking kapighatian ay tinatawag kita sapagkat alam kong sagana ang iyong awa. Tapos Jeremiah 29, sapagkat tatawag kayo sa akin at kayo'y manalangin sa akin at ako'y makikinig sa inyo. Tama babasa ko. Hahanapin ninyo ako at mahanap niyo ako. Kung inyong buong puso akong hahanapin. Sinasabi ng Panginoon, ibabalik ko kayo mula sa inyong pagkaalipin at iingatan ko kayo. At hindi ko kayo pababayaan. Di ba? Ang lit kasi Ayun, kaya yun, na makita natin na ang promise ni Lord, pag tumawag kayo sa akin, sasagutin ko kayo, papakinggan ko kayo. At ito pa, ang pakikinig ng Diyos sa puso. Hindi lamang nakikinig ang Diyos sa ating mga sinasalitang panalangin, yung verbal, kundi sabi, ang ating mga binibigkas na pagsamo, papuri at pagsalamat, nakikinig din ng Diyos sa ating mga puso. Nagtatanong ako dati, parang sa isip ko, dapat ba talaga na, lagi dapat maingay mag-pray? Kasi ako, bilang tahimik na tao, may mga prayer akong tahimik lang. Yun talagang hindi bubuka bibig ko. Pero alam kong powerful mag-tongues. Pero naisip ko na may mga iba't ibang klaseng prayer. Di ba, may mga prayer nga na luha lang. May mga prayer din na, ganun lang. Walang words. Pero parang iba-iba yung mga prayer natin, di ba? Yung parang naisip ko,
Lord, parang tahimik lang ako, hindi bubuka bibig ko. Yung parang espiritu ko lang yung nagsasalita kay Lord. Sabi ko, Lord, naririnig mo ba ako kahit ganito ako? Ganito yung sinasabi ko. Di ba minsan may kasama ka kasi, kaya hindi ka makapagsalita, pero nagpipray ka sa loob-loob mo, ganun. Kaya naisip ko, naririnig ba ni Lord yun? Pero di ba sabi nga, kung kapag nalaglag daw yung langgam, naririnig ni Lord, tingin nyo ba yung salita ng puso mo, hindi niya maririnig? Di ba? Ibig sabihin, naririnig ng Panginoon yung mga prayer natin, di ba? Na kahit na yung mga sinasabi mo, Lord, gusto ko mga ganito, ganito po yung nararamdaman ko. Diyan, kaya kahit yan nga, yung mga ganong mga bagay na hindi natin marinig yung nalaglag yung langgam. Pero si Lord, alam niya yun. Kaya ganon din sa atin. Yung mga bagay rin na hindi natin masabi, na alam na ni Lord agad. Sabi nga dito, alam niya ang ating mga iniisip, batid niya ang ating mga nararamdaman. Alam niya ang ating mga hindi masambit na pangangailangan, pangarap, kahilingan, pag-asa, at mga pagnanasa. Ako na-appreciate ko yun na, nung nalaman ko na, na kilala pala tayo ni Lord, alam niya pala laman ng puso natin, tsaka isip. Kasi ako yung tao na parang mula noon, palagi ako nami-misinterpret. Kunwari, yung mata ko pa lang, akala inirapan ko siya. Yung kilay ko, akala tinarayan ko, ganun. Yung parang sa itsura kasi ng mukha ko minsan, iniisip agad na hindi to approachable, ganun, o kaya ganito. Parang lagi may maraming times na, kunwari, yung sinabi ko, akala ganito, ganyan. Yung parang ganun, maraming mga times na nami-misinterpret ako. Kaya nung nalaman ko na si Lord, kilalang kilala niya tayo, parang na-appreciate ko yun na pag nag-pray pala ako kay Lord, hindi niya ma-misinterpret yung mga sinabi ko. Na kapag sinabi mo, Lord, ganito, yan, gets ka niya, hindi mo na kailangan ganong sobrang paliwanag na ganito. Alam na niya agad yung kailangan mo, yung sinasabi mo. At nakakatuwa na kilala talaga tayo ni Lord. Kaya kapag lumapit tayo, hindi na natin kailangan magpanggap na, Lord, ito po talaga yung sinasabi ko. Kundi alam niya na, di ba? Kaya hindi mahirap mag-pray kasi sabihin mo, Lord, ito po talaga, di ba? Na alam mo mahal ka rin nung tinatawagan mo. Sabi dito, hindi lamang nakikinig ang Diyos ay yung sinasabi, kundi maging sa sino ka, kung sino ka. Kilala ka niya ng lubos dahil binibigyang pansin niya ang bawat detalye ng iyong buhay, sa loob at sa labas. At nakikinig siya sa iyo sa iyong buong pagkatao ng may habag. Yun yung pinaka nakakatuwa doon, yung may habag. Di ba may mga tao, nagkwento ka na nga, wala kami makain, kawawa. Yung parang, kinento mo na kung gaano ka nahirapan, pero wala man lang siya itutulong sa'yo, insensitive, di ba? Pero thank you, Lord, kasi kahit pag nagsabi ka kay Lord, alam niya yung nararamdaman mo, di ba? Na masasabi ka, thank you, Lord, dahil grabe po yung mercy mo, yung habag mo sa amin, na umiyak ka pa lang awang-awa na si Lord sa'yo, di ba? May mga tao sa mundo na di naawa sa atin. Pero pag kay Lord ka umiyak, worth it yung luha mo, di ba? Hindi sa iba, dahil mo na iniyakan, wala naman naawa. Di ba? Kay Lord, isang tulo pa lang ng luha mo, bilang yan, di ba? Naku, ayokong umiiyak si Christine. Talagang aanoin ko na to, ganyan. Di ba? Kaya gano'n na, gano'n ang pagmamahal sa atin, di ba, ng Panginoon. Sabi rin sa Hebrews 4:12-13, may kita nyo dito yung kung gaano ka, yung, di ba yung sa verse na yan na, yung, tumatagos hanggang sa pinakailalim ng kaluluwa at espiritu, humihiwalay sa kalakasan at kahinaan, sa mga huling isip at layunin ng puso. Na yung word of God, di ba, ganun niya na yung puso natin. Kaya, di ba si Lord, ganun din, na grabe niyang yung parang kahit sobrang pasikot-sikot yung natin, yung ganun tayo kakomplikado, naintindihan ni Lord. Kaya kahit para tayong kunwari maze, alam niya kung paano dadaan, kung puzzle man tayo, alam niya kung paano bubuuin, ganun. Kasi naintindihan tayo ni Lord. Sabi nga rin, sa awit 94:11, alam ng Panginoon ang mga iniisip ng tao, sapagkat siya ay nakakakita ng lahat ng bagay at nakakaalam ng bawat hangarin ng puso. Diba? Kaya yun, alam ni Lord lahat ng mga laman ng puso natin. At sa Matthew 9:4 din, pansin nyo dito, nakita ni Jesus yung iniisip ng mga iba na masama. Sabi niya, bakit nyo iniisip ang masama sa inyong puso? Diba? Kaya kapag meron din tayong mga hindi okay sa puso natin, sabihin ni Lord, alam kong bitter ka ngayon. Alam ko na naiinis ka ngayon. Di ba? Alam ni Lord, kapag ganun, kaya nga huwag ka na magpanggap na, Lord, okay ako, ganun. Kapag kay Lord, pwede mo sabihin na, po Lord, naiinis po talaga ako, ganito ako ganyan, broken po ako, ganun. Kasi alam naman ni Lord yon, mga bagay na yun. Kaya,
siya ang perfect nating dapat kausapin, di ba? Kasi naintindihan niya tayo eh. Minsan pag may problema, yung gusto mong humanap ng taong makakaintindi sa'yo. Kaso nakaka-disappoint kasi walang makaintindi. Pero pag doon yung best time para mag-pray kasi unawa tayo ng Panginoon. Number 3, ito na yung last, ang pagnanais ng Diyos na tayo ay maging kanyang bayan. Sabi nga, may dakilang pagnanais ng Diyos na makasama tayo at pagpalain tayo. Ang kanyang salita sa kanyang bayan sa lahat ng panahon ay, kayo ay magiging aking bayan at ako ay magiging inyong Diyos. Yan, diba, sabi dito, sa loob ng maraming siglo, ang mga Israelita ay may pagkaunawa na ang Diyos ang kanilang asawa. Di ba ang tawag kay Lord husband? Sa Bible, nabasa niyo ba yan? Parang husband siya ng Israel. Siya ang nag-aalaga sa kanila, nagtatanggol sa kanila, nag-aaruga sa kanila, nagkakaloob ng kanilang pangailangan, at tumatawag sa kanila sa pangalan. Yung parang sa mag-asawa, di ba? Yung pag pinakasalan mo na ng lalaki itong babae, parang shoulder niya na yung panong kabuhayan nila, yung pagtatanggol sa kanya, ganun. Parang ganun din yung sa Panginoon, di ba? Tinawag siyang asawa. Pati sa New Testament, sa Bagong Tipan, ang mga sumunod kay Kristo Jesus ay itinuturing ang kanilang sarili bilang babaeng ikakasal. Di ba tinawag tayong bride of Christ? Noon pa man ay alam na ng bayan ng Diyos na nais ng Diyos na mapabilang sa pinakamalapit at pinakamatalik na relasyon sa kanila. At tayo, di ba, church tayo yung bride of Christ din. Kasama tayo doon, di ba, parang sinasabi ni Lord na ako ay parang asawa na nga. Yung parang kumbaga yung asawa na yun na pinangako ni Lord na mag-aruga sa atin, mahalin tayo, siya ang bahala sa atin, protektahan tayo. Di ba? Kaya ganun yung relasyon na gusto ng Panginoon sa atin. Yung talagang, di ba, sa mundo nga, ang pinaka-intimate na relationship na pwede mong maranasan sa mundo, yung magkaasawa. Kasi sila yung sobrang kilala yung isa't isa. At ganun din yung desire ng Panginoon sa atin na makilala natin siya ng lubusan. Yung ganun mo maintindihan kung gaano kalaki yung pagmamahal niya para sa'yo. Sabi nga rin sa Leviticus 26:12, ako'y lalakad kasama niyo at magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan. Yan, kaya ginawa nga tayong family ng Panginoon, di ba? Kasi gusto niya tayong laging kasama. Sa 2 Chronicles 16:9 din sabi, sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng tao at siya'y sumusuporta sa kanya na may buong puso na tumutugon sa kanya. Sa Hosea rin 2:19-20 at 23, ipinapangako ko sa iyo, aking minamahal, na ikaw ay magiging akin magpakailanman. Aking ibibigay sa iyo ang katapatan at pag-ibig ko. Sasabihin ko, ikaw ay akin, at ikaw ay makikilala bilang akin. At sa araw na yon, tatawag ka sa akin, ama ko, at hindi mo na ako tatawaging aking Diyos. Diba? Kaya makita niyo yung relationship. As ito pa, Jeremiah 30:21-22. At ihirangin ko ang isang matuwid na pinuno sa kanila na maghahatid ng katarungan at katotohanan. At sa kanya ay aani ng lahat ng tao, magiging kanilang Diyos at mamumuno sa kanila. Ito pa sa John 15:14-15. Kayo ay aking mga kaibigan kung gagawin ninyo ang aking utos. Hindi ko na kayo tatawaging alipin sapagkat ang alipin ay hindi nakakaalam ng ginagawa ng kanyang Panginoon. Kayo ay aking mga kaibigan sapagkat ipinahayag ko sa inyo ang lahat ng nalalaman ko sa Ama. Di ba tinawag tayo ni Lord na friends? Sa Psalms naman 139, gaano kahalaga sa iyo ang lahat ng iniisip mo sa akin, O Panginoon? Ang aking mga iniisip ay higit sa bilang ng buhangin sa dagat. Kapag natapos ko man silang bilangin, ikaw pa rin ay naroroon. Ganun ka-interesado si Lord sa mga thoughts natin. 2 Corinthians 6, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Tulad ng sinabi niya, mamumuhay ako sa kanila at lalakad sa kanila. Sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. Sabi pa niya, lumapit kayo sa akin at ako'y lalapit sa inyo. Sasabihin ko rin, Ama, ikaw ang aking Diyos at sa iyo ako aasa. At maging akin kayo, sinabi ng Panginoon. Di ba? Kaya, gano'n nakita natin yung proof kung gaano talaga gusto ni Lord tayong makausap. Kaya alam niyo yung kanta na, di ba sa Come Away, sinabi diyan sa kanta, yung hear Him say, come away, come and spend some time with me, and my love will set you free. Come and spend some time with me, come away. Di ba kaya sabi doon, mag-spend ka ng time sa akin, and my love will set you free. Kasi di ba ganun talaga yung love ng Panginoon, na nakakaano siya, nararamdaman mong belong ka. At itong anong kanta to? Naalala niyo kung saan yan?
Yung sa Lord, I want to know you more. Di ba sabi doon, that's when the breeze begins to blow, I know the Spirit's call. Oh, my worldly wanderings just melt into His love. Di ba na, yung parang paggulong-gulo ka, dami-dami mga iniisip, dami nangyayari sa buhay mo, pero pag nag-pray ka, anong nangyayari? Lahat ng mga yon, mga gulo na yon, just melt into His love. Di ba? Ganun na tutunaw sa pag-ibig ng Panginoon lahat ng mga hindi okay sa atin. Tapos ito pa, anong kanta to? Yung You're a Good, Good Father, di ba? Sabi, I am loved by you. So I am. Ang ganda lang kasi ng kanta na yun kasi parang tinatatak sa isip mo, that's who I am, that's who I am, that's who I am. Di ba? Parang, I am loved by you, di ba? Parang ganun, parang tinatatak sa isip mo na mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Kapag feeling mo hindi, di ba? Kaya yan, parang ganda niya na, you're a good, good father. That's who you are, di ba? And I am loved by you. That's who I am. Na kapag nag-ano ka ba, ano ba ako? Pero mahal ka ng Diyos. Tsaka ito, yung ikay laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay tunay na walang hanggan, di ba? Na napakatapat ng pagmamahal ng Diyos sa'yo. Huwag ka magduda kapag nagpipray ka. Kasi mahal ka niya, di ba? Kaya makaka-assure ka kapag nagpray ka. Tapos ito rin, yung sa kanta rin na Do You Know the Savior? Sa dulo lang kasi paulit-ulit, oh, how He loves you. He loves you. He loves you. Di ba, parang hanggang dulo, pinapaano sa'yo na He loves you. Pinatatak sa'yo na, oo, mahal ka ni Lord eh. Kaya nga siya kaya patunay na mahal ka niya kasi Savior siya. Ililigtas ka ba na parang kahit mamatay siya kung di ka mahal? Di ba? Pero dahil Savior natin siya, doon mo malalaman na talagang mahal niya tayo. At yung sa isa pang kanta na sa labis na pag-ibig mo, ay naligtas ako. Na naligtas tayo kasi grabe yung pagmamahal ng Savior natin. Kaya yun din, di ba, iniyakap mo ako sa aking karumihan, makasalanan naman tayo, inibig mo ako ng di kayang tumbasan. Di ba, kaya kung no greater love, di ba, walang makakahigit sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Dapat hindi tayo mag-doubt every time na magpipray tayo. Tsaka syempre, lalo na in His love, di ba, na may place ka sa mundo na to na you can hide away. In His love, parang meron ka laging takbuhan, di ba? Na sa if you know that you are safely in His love. Na ayun nga, kaya di ba may kanta rin na yung God is so wonderful, I can't explain it. Yung parang sa sobrang wonderful ni Lord, hindi mo ma-explain yung lahat sa Kanya. Totoo, di ba? Pag nag-aral ka ng theology, medyo hindi lahat nagigets mo. Pero, isang bagay lang na tingin ko, ayaw ni Lord na, isang bagay na dapat hindi ka mahirapan mag-gets. Sana hindi ka mahirapan mag-gets na mahal ka ng Diyos. Di ba? Kahit gaano naman kahirap na intindihin minsan lahat sa Bible, kung gaano ka galing si Lord, kung gaano siya ka-wonderful at amazing. Pero wag mong sanang mahirapang intindihin na mahal ka ng Diyos. Di ba? Na ganun ka simple. Na ganun ka totoo na mahal tayo ng Diyos. At yun nga na kaya, di ba, yun yung prayer natin, hindi siya burden. Di ba? Nakaka-excite mag-pray. Bakit? Kasi ito yung rest mo. You will rest in His love. Di ba? Panahon siya para magpahinga sa Panginoon. At parang kumbaga sa date, gusto mo yung kausap mo, mahal ka nun. Di ba? Kaya na-excite sila. Yan, kaya ganun din sa atin na ibalik natin yung thought na, oo nga, mahal kasi ako ni Lord, kaya masarap mag-pray, masarap mag-stay sa presence niya. Kaya yun, papakanta.